Samantala, matapos ang 2 linggong holiday vacation, balik eskwela ng maraming estudyante. At sasalubong sa kanila ngayon, ang usapin kaugnay ng paglilipat ng school opening. Ilang universidad na kasi ang pinag-aaralang ilipat ito sa Agosto o Setyembre. At nasa University Belt sa Recto ang kasama nating si Connie Sison. Connie, good morning. Yes, Ivan, alam mo, napaka-importante talaga ng usapin na yan dahil marami talaga sa mga estudyante natin ang maapektuhan kung mapatupad nga yan. Although ngayong mga oras na ito, wala pa tayong nakikitang mga estudyante na pumapasok dito sa UE Manila. At may mga mangilan-ngilan lamang na nakita tayo, mga 20 pa lamang, pero sila yung mga early birds at nakapasok na. At nakita natin tuloy-tuloy pa rin yung security na pinatutupad dito bukod syempre sa mga magigiting. Mga security guards dito ng main gate dito sa Manila, na UE Manila. Meron din mga CCTV tayong nakikita na ito ay parte ng kanilang security measures din. Diyan may makikita tayo sa labas hanggang sa loob nitong UE Manila. Yan, may mga CCTV yan. At yan, para na rin daw sa seguridad, all the more ng mga estudyante na pumapasok dahil merong 20,000 students dito sa UE Manila pa lamang. At ito yung parte ng kanilang proseso rin ng pagpasok. Meron itong tinatawag na electronic turnstile. Ito yung parang sa MRT or LRT, na pinapasok dito yung kanilang ID. At may barcode ito at magre-reflect naman dito sa kanilang computer kung rehistrado estudyante nga ba ang pumapasok dito, para nang sa gayon to make sure talaga na walang ibang nakakapasok na hindi empleyado o estudyante ng naturang universidad. At para bigyan pa tayo ng ilan na pang mga security measures na ipinatutupad ngayon, makasama natin si Director Bert Sulat, ang director dito naman sa UE Manila. Good morning at hello po sa inyong dito naman sa UE Manila. Good morning, Ma'am Connie. Good morning po sa lahat ng nanonood ng Unang Hirit. Handa na ho ba tayo sa dagsa ng mga estudyante ngayong araw na ito? Handang-handa po. At tuwing taon kada taon syempre of course may 2-week break at syempre pag ganitong first day of classes muli, ano ho yung mga karaniwang problema na naasahan ho natin at nabibigyan ba ng solusyon itong mga ito? Wala naman pong problema na na-encounter usually kasi handa naman po palagi ang aming security personnel. And even during the break, nandito lang din naman po yung mga security personnel. And they are well aware na balikan ng mga estudyante ngayon. So handang-handa na sila. Ayun, bukas na yung gate namin kahit madilim pa. Ayun. So sa 20,000 students, ito ho ay consisting of grade school, high school, and college. Yes, ma'am. So sa ganito lahat ng entrances natin, ang sitwasyon, ilan hong gwardiya, may mga police din ho ba kayo naka-standby just in case? Actually po ma'am, we have 3 gates here sa UE Manila and we have another campus sa UE Caloocan. 2 po yung gate doon. We have several guards at any given time in each gate. Wala ho nakakapasok, nakakapagpuslit ng kahit ano mga, alam mo na yung mga matatalas na bagay, gano'n? Wala po. Meron po kaming mga warning sa mga estudyante located throughout the campus, plus we orient them na bawal yung mga ganon. And kung i-violate man po nila yon, merong kaukulan na disciplinary sanction na ipapataw sa kanila. Alright, paalala lang din syempre doon sa mga estudyante. Anong oras ulit ang ating flag ceremony para hindi ho sila malate, yung mga magulang din na nanonood? 7 a.m. sharp po. 7 a.m. sharp at ito ho ay naasahan natin na kumbaga magiging smooth lahat, itong araw na ito. Opo. No ID, no entry. Yes, no ID, no uniform, no entry. No uniform pa, so kailangan ho talagang handa ho ang ating mga estudyante. Thank you very much, Mr. Bert. At mamaya ho ay pag may mga nakita na tayo mga estudyante dito, mga around 6 daw ang dating ng mga estudyante, 6 to 6:30 in time for their 7 a.m. flag ceremony, ay bibigay po natin ang kanilang reaksyon ukol pa rin po dito sa pinagdedebatihan kung dapat nga ba na gawin na Setyembre ang pasukan. Maraming salamat, Connie Sison.